Samantala sa iba pang balita, karagdagang investments na hatid ni Pangulong Aquino sa bansa matapos dumalo sa ika-40 taon ng ASEAN-Japan Commemorative Summit. Dahil po dito, asahan na ang paglawak ng negosyo at pagbubukas ng mas marami pang trabaho. Narito ang report ni Dennis Cortez. Magandang balita ang hatid ng Pangulong Aquino matapos dumalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Sa kanyang pagbalik, baon ng punong hekutibo ang karagdagang investments na tiyak na makakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Matapos ibida sa business community doon ang matatag na ekonomiya ng Pilipinas, hindi naman nabigo ang Pangulo na makahikayat ng mga dayuhang investors. Lalong dumami ang nagpakita ng kagustuhang makapasok sa ating merkado. Kabilang na ang kumpanyang individual nating kinausap, ang Sumitomo Metal Mining Company, Mitsubishi, at Sumitomo Mitsui Banking at ang Nidec Sankyo Corporation. Sa pagtatayo o pagpapalawak ng negosyo ng mga kumpanyang nakapanayam natin, tiyak na magiging hitik sa oportunidad ang mga sektor na napakalaki ng ambag sa ating ekonomiya. Positibo rin ang Pangulong Aquino na mas titingkad pa ang ekonomiya ng bansa matapos makipagpulong sa pinakamalalaking business group sa Japan. Kabilang sa tiyak na matutulungan at mapapayabong pa ang mga industriya na may kinalaman sa infrastructure, energy, mining, manufacturing at iba pa. Katunayan nga po, ang isa lang sa kanila ay nagpahiwatig na aabot daw sa $300 milyon ang dagdag pa nilang ipupuhunan para mapalawak ang nakatayo na nilang operasyon sa Pilipinas. Halimbawa pa po ng mga pinag-aaralan o naitakda ng proyekto ay di bababa sa isang bagong manufacturing plant, may research development facility at marami pang iba. Napakasulit po talaga ang mga pagpupulang na ating dinaluhan. Umaapaw po ang mga ito sa magagandang balita. Isa ang Japan sa pangunahing importer ng mga produkto ng bansa. Bukod sa malaki ang naiaambag nito sa katatagan ng kalakalan sa reyon, tiyak na maraming trabaho at oportunidad din ang magbubukas para sa ating mga kababayan dahil sa kanilang pamumuhunan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.